So magandang umaga sa lahat, lalo na sa taga-subaybay nating YouTube channel. So usapan natin dito ang treasure, may masita treasure. Kasi maraming nalilito at maraming hindi alam, marami ding mayroong alam sa treasure pero di alam kung saan ba talaga ang deposito, kung paano hanapin at paano nakalagay. So ganito mga katiits, ito i-share ko lang sa inyo. Ito yung based of my experience lang ng nakaraang taon. So ang dami kong kasamahan dati na ang iba nag-success naman, ang iba hindi rin. Kasi mayroon tayong mga paniwala na kahirapan talaga. So ang kahirapan kasi sa atin bilang treasure hunter, mahirap talaga bumili ng mga gamit. So napakahirap talaga pag bumili ng mga gamit. Kung di talaga valid reason na isabi mo na dahil sa kahirapan hindi ka makabili ng gamit, so hindi reason yan. Alam mo, ang gusto mo kung may pangarap sa buhay, matupad yung pangarap mo sa buhay. Kung mayroon ka talagang pangarap para sa sarili mo, para sa pamilya mo, kaya mo yan. Kung nga dati, naisip ko talaga dati, ang sobra talagang hirap. Imagine mo na dati hindi ako makabili ng kahit ano-ano. Hindi ko talaga kaya bilhin yan. Kaya ngayon nakikita nyo, simple lang talaga akong tao. Simple lang talaga. Kasi sayang yung mga pira na ilalabas mo sa bulsa, di ba? Sayang. Hindi ibig sabihin na mayroon kang pira kahit ano-ano na lang bilhin mo. Dapat marunong ka rin magtipid. Kahit may pira ka, dapat marunong ka rin magtipid. Hindi yung may pira ka, kahit ano na lang bilhin mo, kahit saan-saan na lang, hindi. Pwede na siguro, kasi dati, ng taon, ganyan din ako. Pero napagtanto ko talaga na, di talaga, sa Bisaya, di mayo na, higit isang taon yon, higit isang taon, kahit ano, kasi dati, hindi kami makakain ng maayos, kasi wala kami pira, hindi kami kabili ng burger, hindi kami, sa isang taon, so, swerte na yung isang taon dati. Yung hindi pa ako nag-TTH, swerte siguro sa isang taon kung makapasok kami sa Jollibee ng isang taon kaisa. Kung nakarang taon, lagi pa kami pumapasok sa Jalos. Pagkain namin, order 1,000 pamahaw lang yan, 1,000 pagkain, 1,000. Parang wala sa amin yung 1,000. Yung gastos namin kain 1,000. Sa kainan lang yan, hindi yan isang araw. So napagtanto ko, sayang yung pirang lumalabas talaga. Dapat marunong tayong magtipid. So sabi nila, huli naman yung pagsisisi, pero okay naman. Hindi naman tayo hirap din. So sa ating mga katiits, payo ko sa inyo, yung mga nagsasabing hindi kaya nyo yan. Ako nga dati, nagtatrabaho pa ako dati. So extra pa yung pagiging treasure hunter ko. Alam nyo kung anong ginamit ko dati yung pagkatapos maligo. Dapat lagay natin Rexona. So kung wala ka pang bili ng Rexona, tawas. Pero sa akin dati, maniwala ko yung hindi. Asin nilagay sa ilok ko. Kasi mahirap talaga. Iniisip ko talaga yung pera ko, tamang-tama lang. Makabili lang ako ng gulay. Tapos lagi kaming ginamos. Sus, swerte na namin kung magkakain kami ng humay, sa Bisaya, humay. Yung, kasi lagi kami nagmamais dati, walang pira eh. Sa sideline pa ko ng treasure. So, nung talagang, hindi ko naman ibig sabihin na pinukos ko araw-araw. Talagang sinulit ko na lang talaga. Nilagay ko sa utak ko na pag pumunta ko sa bundok, tulad ng sinasabi ko nung nakaraang video, hindi ako nagpunta sa bundok para magkukay agad. Talagang minamasid-masid ko lang sa bundok. Kung mayroong sumasama sa akin, mayroong mag-guide, mas okay. Tinitingnan ko yung mga magandang sign. Kasi alam ko, darating ang panahon, balikan ko yan. Ganun lang yan. Dapat utakan rin. Hindi ibig sabihin na mayroong kang gamit, makakuha ka na agad. Kasi naging problema talaga sa lahat, yung sign. So sabi nila, bakit maghanap ka pa ng sign mayroon ka namang gamit? Okay naman yung tanong nila. Bakit daw kailangan pa ng sign mayroon ka namang gamit? So yan lang ang tatanong, sasagutin natin.
So sa mga ganyan kasi mga katiits, para sa atin, pilosopo yan na tanong, di ba? Pero imagine natin, sayang yung gastos at pagod natin yan, nagdiditik ka dyan, di mo naman alam kung anong hinuhukay mo. Tama o mali? Halos lahat ng treasure hunter kasi, dapat marunong kayo magmasid. Kung ano talaga ang dapat kailanganin mo bago ka sumabak bilang treasure hunter. Kahit nakita pa yan ng kahit anong gadget mo, napakaganda ng gadget mo, naghuhukay ka naman dyan, di mo alam anong hinuhukay, bunker mo hinuhukay mo dyan, nakasayang yung pagod mo dyan, nakasalala yung pera mo dyan, di ba? Dati nagpipinas pa ako ganyan rin ako dati. Pag naditik ko, hinuhukay ko, di ko alam yung hinuhukay, mga tunnel, mga bunker yan, hinuhukay malalim, kasi napakaganda. Yung pagditik mo dyan, lakas ng hatak, ng ikot. Kasi hindi ako nagbibase sa sign, kasi mayroong gamit ako. Naranasan ko rin yan. Pero, kapag isip-isip ko, ilang araw, ilang buwan na, di talaga maganda. Puro kahukay. Parang, dapat pinabilisan mo yung araw mo maghahanap ng mga giveaways. Parang binabagal mo. Binabagal yung pangarap. Hanggang nakapusan ka na. Hanggang nawalaan ka ng tiwala. Bakit? Lagi mong tinitira yung mga malalim Binibigyan mong halaga yung mga malalim na di mo naman kayang kukunin. Dapat utakan ng treasure. Hindi yung nakikita ka ng ikot dyan o nakitamaan ng 3D o kayo. Hindi. Dapat marunong utak. Hindi ibasihan natin yung napakagandang gadget mo. Kung hindi ka naman mautak dyan sa site mo, utakan rin yan. So mayroon nagsasabi na okay naman siya pag site na walang gadget, okay na nga. Ilang tao nang lumalapit sa akin kahit sa Bukidnon, may tumatawag sa akin papunta sana ako dyan sa Bukidnon, pero ayaw ko pumunta kasi hindi po ako for hire. Sabi niya, nahukay na sila ng motor. Sabi ko, di ba sabi mo dati sir, hindi ka naniwala ng gadget. Nung nakita na niya yung legit sign na mayroong sa malapad daw na bato, 8 meters ang laki, at binasag nila, pinukay nila yung ilalim. Nakita niyo lang bala, sa 4 feet daw yung bala. Ganyan yung taas bala. Nakaturo sa ilalim, tapos pagdating sa ilalim, may nahukay silang kalabasa na bato. Kalabasa talaga. Kalabasa na bato. Dati yan, hindi naniwala ng mga gadget yan, pero ngayon tumatawag na sa akin. Yan ang sabi ko sa inyo. Napaka-importante magka-partner yung sign at saka yung gadget. Ganun lang talaga, napaka-importante talaga yan. Hindi, huwag mong sabihin na okay na yun kahit walang gadget. Ilang tao nang lumalapit nga, pati nga yung basher. Kasi alam ko siyang basher kasi mayroong mga basher kasi yung nagchat-chat, sinisave ko yung mga account nila. Sinisave ko yan. Alam kong basher yan o hindi. So naglipat siya ng account. Yung lipat niya, yung isang account niya na basher. So lumapit siya sa akin, nagtawag siya sa akin at nagpabasa. Sabi ko, ito pala yung basher, isa lumipat ng isang account. Ito siya. Kasi magkamukha lang yung sign So, yan. Diba? Ano na pala? So, isipin natin, kung tayo yung magtitreasure, isipin natin, hindi lang ibig sabihin na kung mayroon kang magandang gadget, makukuha mo na. Dapat mautak ka rin. Huwag mong hukahin, kasi napakahirap sa atin lalo na pag maganda yung area. Dapat huwag kayong mag-base sa mga malalim na deposito. Yan talaga maging payo ko sa lahat. Huwag kayong mag-base sa mga malalim. Hanggang ano lang kayo, hanggang 12 feet lang lalim. Okay na yan. Iwanan mo na yan. Makuha mo yan o hindi, positive na yan o hindi, iwanan mo na yan. Ang hahanapin mo muna yung maliit na deposito. Babalikan mo lang yan. So, ibig sabihin, pag naka-hits ka na ng giveaways, babalikan mo na lang siya. Kasi may pera ka na. Di ka na kailangan maghabol. Kasi, meron ka na na-hits. So, ibig sabihin, maliit man yan. Halimbawa, naka-hits ka na 1.5 million, 1 million lang. O 500,000 kalaki ng gram. So, giveaways lang. Giveaways lang nakuha mo. Imagine mo, 500,000. Halaga ng nakuha mong giveaways, mga jewelries. Babalikan mo na yung positive area. Dandahanin mo na lang yun. Wala, hindi ka na naghahabol Ganoon lang.
Kasi karamihan ko na talaga nakita sa iba, napakagandang sign. Oo, napakagandang sign. Napakaganda yung gadget nila. At dinitik, walang sign. Hindi nyo alam kung gaano kalalim man. Hindi nyo alam kung anong mga patibong nilagay dyan. Karamihan kasi, wala nakasurvive dyan sa mga water trap. Yung mga water trap, pag sumabog yan, wala. Karamihan yung mga water trap, malapit na yun sa deposito. Lapit yan. Kasi yung water trap, ginagamit yan doon sa butas, sa ilalim ng deposito. Kasi karamihan yung mga deposito, may butas yan sa ilalim. Kaya biglang nawala yung box dyan. Kasi nahuhulog yan sa tinatawag na pit trap. Totoo yung sinasabi ni yung isang vlogger from Surigao. Totoo yun. Kasi dyan sa Maug City, Maug ba yan? Yung Maug, yung pinapuntahan namin yung Maug, ng lugar na Maug. Totoo yun, nahuhulog talaga. May butas talaga siya. Lumalabas yung painsan na parang kulay green. Na, iwan ko kung ano nakalagay doon. So, tumakilid yung box. Tumakilid. Nahuwala talaga siya. Kasi nahuhulog siya eh. Tapos, pag lumalabas, may yung green na parang napakapino na balas. Painsan talaga. So, totoo yung sinasabi niya. Kaya yung sabi ko sa inyo, lalo sa mga treasure hunter, o mas lamang kung mayroon kang pira, pero ingatan mo rin yung hukay mo. Kasi napakahirap gumastos. Naubos yung pira mo dyan tapos hinto ka na lang. Diba? Mas maganda, payo ko sa lahat na nanonood ng ating mga subscribers. I-voice muna kayo. Yan ang turo ng aking dati kong guide. Pero yung dating guide ko ngayon, wala na. Mayaman na yun. Bumalik na sa Palawan. Yung dati kong guide, yung Hapon, doon na sa Palawan tumira. So, di ko lang sasabihin pangalan niya. Pero yung dati kong guide. So, napakaganda talaga. Yung reason ng iba kasi mahirap sir, napakahirap ko lang kasi naglugaw lang kami, mayroong mga hindi yan badly reason. Kung may pangarap ka sa buhay mo, dandahanin mo yan. Gawaan mo yung paraan. Dahil ikaw ang magpagbago ng buhay mo. Nasa kamay mo ang pangarap mo, hindi sa amin. Kasi pag sinabi, tuloy mo yan, ayan. Tapos ayaw mo. Di ba? O, wala kaming magagawa niyan. Lalo na pag maganda yung site mo, dandahanin mo na lang. So, wag mo lang alam mo, yung mga sinasabing napakaganda kasing gadget doon. Hindi yan nagbabase ng gadget. Okay na yung may gadget ka, ang kulang lang yan pag-aaral. Kasabihin natin, mayroon ka magandang gadget. Tingnan mo yung iba, mayroong magandang gadget, hindi naman nakakuha, di ba? Hindi yan sa nagbabase sa ganda ng gadget. Nagbabase yan sa pag-aaral at paghawak mo ng gadget. Aralan mo kasi tuwing umaga. Makukuha mo yan, malalaman mo talaga yan. Kasi ang nasa isip mo kasi, barita agad, kuha agad. Yan kasi yung lagi iniisip. Punta sa site, kuha agad, hukay agad, kuha agad. Nasaan ang deposito ni sir? Hindi naman ako manghuhulay. Hawak mo yung gadget mo. Ang kulang na lang dyan, ikaw na lang. Yan ang talagang tama. Huwag mong i-valid reason sa iba na, kamahal nitong gadget na to. Wala namang say-say sa pagtitiis. Kundi, mayroong kulang talaga niyan. Ang kulang niyan ikaw. Alam mo, maraming yumayaman sa pagtitiis. Sabihin ng iba, maraming yumayaman. Yung iba na, sabihin lang natin, nagpaparin. Yumayaman daw sila, nagpaparin, ganyan. Diskarte nila yan. So, may sila, diskarte niyan. Alam mo, sa mga ganyan kasi, iba yung dumiskarte ka ng ganyan, at iba yung dumiskarte na kahits ka. Kasi pag nakahits ka, marunong kang dumiskarte sa pira mo. Ganun din yan. Alam mo, turang kahirapan ko dati. Sobrang hirap dati. Sinasabi ko sa inyo, yung asin. Kasi yung asin, ginagamit yan sa pangtimpla. Nilalagay ko yan sa ilog ko. Kasi wala na akong pira eh. Isipin ko, o bumili pa ako ng tawas, tapos bili pa ng asin, mahirapan na ako ng bili ng magic syrup kasi magkano lang kitain ko dati. So kung may magpasuhol sa Bisaya, pasuhol na lang yun ko. Perting lisura, sawayon pa mismo mga silingan dati kay wala talagang trabaho, walang pera. So ganun kahirap talaga kasi akyat ako ng bundok eh. Pero nilagay ko sa isip ko, balang araw, yung sinasabi nila sa akin, babalik rin yan. Tingnan mo. Sila na naman ang akyat sa bundok, ako na naman dito nakaupo. Ilang taon na ako, mag 3 years na ako. Lagi nakaupo. Ako pa nakasuporta lahat. Wala akong trabaho, pero ako nagsuporta lahat. Ganun lang. Pero hindi wala akong pinakita. Wala akong pinagmayabang na mayroon akong maraming sasakyan. Wala akong pinakita. Kasi marunong ako magtipid. Kasi yung
pagod at pawis ko, hindi yan ibig sabihin na bibilihin ko na lang lahat. Marunong ako magtipid ng pera. Kasi may mga anak tayo. May paglalaanan tayo. Hindi ibig sabihin na ibububuhos mo yan lahat. Marami. Yan, si ayaw kong pag-usapan na, yan, si yumaman yan dahil sa treasure. Nilalagay mo yung sarili mong pamilya sa critical. Wag. Hayaan mo sila. Burubongga sila. Ba't tayaw, safety ka sa buhay mo. Maging safety. Walang nakakaalam sa buhay mo dyan sa malapit sa iyo. Lang, maging simple lang. Yan ang pinaka-importante. Hayaan mo yung ibang hindi naniniwala. Mas maganda yan. Kasi pag hindi naniniwala sa iyo, mas maganda maging safety ka. So bilang treasure hunter, ang yung naging karanasan ko talaga, marunong kang aralin mo yung sarili mo. Maging respeto, maging mautak ka. Hindi yung bili ka ng gadget, sige gusto mong yumaman. Kasi yan naman talaga ang reason sa lahat. Gusto kong yumaman. Sa akin dati, iniisip ko dati, gusto kong mag-treasure para naman na how as miskalisod, para makakaon na kung katulo sa kadlaw. Ano ba? Abang point ba? Hindi yung bibili ako ng helicopter, bibili ako ng sasakyan, bibili ako ng malaking bahay. Pagkaubos ng pera mo sa treasure, hindi mo alam, halimbawa 3 million ang kawa mo, isang barita 3 million, maubos rin yan. Dapat marunong ka rin magtumpik ng pera, hindi yung gastos doon, bili doon. Ako dati bumili rin ako, aminin ko yan, pero sa pagkain wala kaming kapos sa pagkain natin, lahat gusto lang kainin, mayroon. Pero pagdating sa mga materials na bagay, wala, ayaw ko niya. Kasi pag bumili ka ng mga sasakyan, maintenance, mauubos mo yung nakuha mo. Hindi mo maisip na wala na palang laman yung pera mo. Ganun lang. Isipin mo rin yan. Kahit karami-rami yung pera mo, mauubos rin yan. Hindi naman ibig sabihin, pumunta ka sa bundok ulit, kuha ka na agad. Hindi ganun kadali. Kasi, bihira na lang yung mga giveaways mahanap ngayon. Kaya payo ko sa inyo, lalo sa mga lugar nyo, alam ko mga lugar nyo, mayroon mga giveaways. Pagbasid nyo mga ayos. So, kung mayroon kayong gadget, mas maganda. Maging advantage yan kung mayroon kayong mga gadget. Yung magsasabing hindi magandang gadget, ay kung naniwala dyan, marami nagtsatsakin. Dati, di naniwala ng gadget. Pero ngayon, tumatawag, tumitik, nagpapadiko, no? Pero sa akin ngayon, pinupokus ko na lang, pinupoint ko yung mga customer ko. Hindi na ako tulad dati, ilang pera na ubos ko. Punta sa malayo, 60,000, 30,000, 8,000, 6,000. Walang nababalik, inaisip ko sarili. Mahirap mag-finance. Pagdating mo sa area mo, di mo alam yung mga tao mo, nagtatrabaho, wala. Kumakain lang doon. Siyempre, bibigyan mo rin pera, may pamilya rin sila, di ba? Hindi na may sabihin, dalhin mo lang sa bundok, papakainin mo lang doon. Tapos yung pamilya nila, walang kain. Ako, hindi na ako nagpipinas. Dati, nagpipinas na ako dati. Kung napaisip ko, na talagang mahirap. Magdala na ako ng isang tao, kung gusto puntahan akong area, nung nagsikap, puntahan ko rin yun. Pero yung mga kilala ko lang. Kasi dati, meron akong maka-meet up. So, sabi na kasama ko, sir, parang iwang kilos. Dati, nag-meet up ko dyan sa plaza ng Butuan. So, nag-meet up kami doon, ibang kilos, parang gusto talaga ambusin niya yung mga gamit. So, minsan napupunta ako ng area, magdala ko ng humid locator, mga ganyan lang. So, mga bababang locator ang dinadala ko. So, marunong naman ako magbasa ng sign. Hindi naman ibig sabihin perfect tayo marunong magbasa. Marunong lang, mayroon lang talaga akong alam kunti. So, di naman ibig sabihin na perfect tayo lahat na magbasa ng sign. Pero hanggat kaya ko, basahin ko yan. So, yan maging payo ko sa lahat ng mga treasure hunter. Huwag masyadong magmamadali. Huwag masyadong niyayabangan mo na maganda yung gadget mo. Pustahan tayo. Ilang taon mo dyan, kahit anong gamit mo dyan, kung nakakuha ba. Mayroon ako nabalita, mayroon akong kilala na isang treasure hunter din. From Butuan yan, from Butuan. Talagang kwento ako niyan sa kanya kung yung sikat na treasure hunter ngayon, tinatanong ko, sabi niya, anong ganyan. Kilala ko si Apo, yung naka-hits ng bangkit. Dati yung 2021, naka-hits ng bangkit. Kilala ko yun. Daming gold yun. So yan, payo ko sa inyo mga ka-hits. Hindi sa gandahan ng gadget yan. Nasa pag-aaral. Kahit mayroong maganda kang gadget dyan, kaya nakikita mo pa yung
dulo ng earth yan, sa dulo, pinakailalim. Kung hindi ka marunong magbasa ng sign, wala ka talagang mapapalayan. Kaya marami nakikita tayo may libintang mamahaling gadget kasi di nila alam yung paano gamitin. So gumamit pa kayo ng humid locator, gumamit kayo ng Tesla, gumamit kayo ng mga gadget dyan na swak na para sa'yo. Yun ang kaya mo lang bilhin, yun lang. Huwag mo na pangarapin kasi pag mahal bilhin mo tapos hindi mo naman swak sa paghawak mo, wala pa rin. So yan maging payo ko bilang isang treasure hunter. So wag tayong maging ambisyoso sa mga mamahali kasi wala yan nasa atin yan. At napakaganda niyan. Mayroon kang sight, maganda. Mayroon kang sign, at mayroon kang gadget. Kasi pag gadget lang, tulad sinasabi ko, mapapahukay ka talaga. Mapagastos ka at mapahindo ka at maging dugyot ka niyan. Bakit? Wala ka ng pera. Siguro maghiwalay pa kayo ng asawa mo kaya wala ng pera, nabinta mo na yung lupa mo. Kasi hindi mo alam yung huhukay mo. O alam natin, positive yan. Pero hindi mo alam paano yan kukunin. Kasi malalim. Tulad ng sinasabi ko, giveaways lang. So yun lang mga tis, maraming salamat sa nanood natin YouTube channel. Shout out pala ating customer dyan from Kuwait. So yung ating raw meter, mayroon na naka-order. So next week yan, kukuha na yan. So wala na po, nahuli na po kayo, pasensya. So pwede naman kayo magpagawa, mag-message lang kayo sa akin. So God bless po sa lahat. Ingat po sa ating hunting.